bigla niya po kasing inikot yung braso niya, which is nagulat kaming lahat. Ultimo yung doktor namin talagang hindi makapaniwala. Parang normal lang ito. 19 years na ito. Meron naman tayong mga tinatawag na complete displaced fracture katulad kay tatay. So ang mga complete displaced fracture, titignan natin kung intact ba yung mga blood supply, intact ba yung nerve, intact ba yung muscle. So we can assume that yung blood flow or yung daloy ng dugo, intact pa rin siya. Pwede rin there's a possibility na may mga nerves na natamaan din as well. Although since hindi nag-iba yung kulay, hindi nabulok yung kamay, then it's safe to assume that there is intact blood supply. Sabi ko, ma, wag na kasi pagdating to ng ospital, puputulin na ito kasi natatakutan sa doktor ang infeksyon. Sabi ko, wag na, magkuha na lang kayo ng ugat ng balite. Yan ang tampos ko, ugat ng balite. Kaya pa bang iikot pa ulit, tay? O pabaliktad na lang? I would still recommend na magpa-check up siya sa doktor or sa orthopedic surgeon para masuri ng maayos kung muscle lang ba yung napunit, may nerve ba tayo napunit, intact ba lahat ng blood vessels, and especially kung kumusta yung fracture niya. So probably I'm very optimistic na meron pa tayong magagawa for this instant. Yung paghatak nila pues, medyo nahihirapan talaga sila. Kasi nga, mapalag din yung sawa. After nahatak yung ahas after nahatak yung sawa, nag-attempt siya po na kunin yung ulo. Pero yun, naunahan siya ng ahas. Ginuha siya ng ambulansya.
Lalo-lalo na sa mga sewer, yung mga imburnal, doon makikita yan. Paano siya makakarating sa sasakyan? Well, basically, hahanap siya ng mga butas-butas na pagtataguan. Ngayon, kung conducive na yung temperature masyadong malamig doon sa ilalim at kailangan niya ng warm, maghahanap siya ng lugar na mas mainit. Remind lang everybody na kung makakita kayo ng wildlife, huwag na muna natin patayin. Bagkus tumawag tayo ng mga nakakaalam, experts, or makakatuwang para sa paghuli at pag-rescue at pagdala sa kanila sa natural habitat nila. Hindi po nila kasalanan na makarating dyan dahil nauubos na rin po ang kanilang mga tinitiran sa kalikasan. So, stay alert lang at huwag po nating papatayin. Yung ganung kalaking sawa. At saka nandun pa sa syudad, hindi first time ko po yun. Nakaka-intriga din tapos medyo konting takot po. Pagka ko po yung bola, yun po, tumatakbo na po ako. Tapos pagkatalon ko po, hindi ko naman po alam na may puste pala po doon. Pagkarap ko po, ayun na po, nabunggo na po ako. Hindi na po ako talaga makahinga. Parang himatin na po talaga ako yun, yung time na yun. Pinilit ko lang po. Bye. Kapag pinapanood ko po yung video, yun po, naisip ko paano kaya pag yung ulo ko po yung tumama, di mas malala pa yung nangyari.
Kagulo yung aso doon sa baba. Nakita ko yung ahas nandoon. Niligtas nila kami. Kung hindi naman baka siguro isa sa amin na din na natuklaw noon. Parang hindi siya tumatahol. Yung aking malaking aso, tumatahol lang yung maliit. Eh ngayon, yung pag niya, sabi ko sa aking anak, tingnan mo nga yung ating aso, yung malaki at bakit hindi natahol. Ako kinakabahan, hindi naman yung gayon. Eh yung aking anak ay dagasaan ng akyat. Sabi, tatay, gising ko patay. Sabi ko, bakit? Yung ahas, may ahas. Nakita ko yung ahas nandoon, pero hindi na siya makagapang. Parang na siyang papatay na. Kasi po, patay ang aking aso. Ay, nung pagkakita ko, hindi ako makatingin. Ako'y napapaiyak, ako'y sa hirap din ko sa aking asong yun. Ibig sabihin, alagang-alaga ko yun. Nagkasakit yan, pinagamot namin. Yung ibig sabihin, tutuklaw lang, mamamatay lang doon sa ganun. Hanggang ngayon, ay masama pa rin ang loob ko na. Kung titingnan natin yung forma niya, yung size niya, yung color, mukha siyang cobra. Ang cobra, alam natin na highly venomous yan. Na pagka nakagat tayo, maaring ikamatay natin. Patahol yan, i-alert ka niya, kailangan sensitive ka rin. Alam mo kung, teka, may tao to. O merong pwede mong i-train yon. Pero kung actual na, kaya delikado rin na may ganong sitwasyon. Opo, ang aking aso. Umaga ba, 5 AM po, tapos nakagising ako na may tunog, mga 30 minutes po na nag-aanuhan sa loob, tapos nagising po ako, pagising ko, binuksan ko, yun nga, tumakbo na sila. Yung na-video ko, first time ko talaga yung makita yun. Makikita ko na daga dito yung lang, pa isa-isa, yung dalawa, magkahiwalay. Pero yung nagkadugtong sila, yun first time ko nakita yun.
Parang natakot po ako na first time ko na tapos bagong gising pa po ako, tapos umaga pa ba, pagtingin ko, yun po nakita ko. Parang natakot po ako. Seems na sumususo yung dalawang maliliit, yung smaller na rats from the, well, I'll assume na mama rat yung naunang tumakbo. Tapos nasabit na lang yung dalawang maliliit ng babies. Dalawa yung nakasabit doon sa nanay. Mukhang sumususo or nagbe-breastfeed yung mga baby doon sa mommy. It's really possible because yung area na yun ng cabinet could be a safe place for the mama rat to deliver at mga anak. Pinabol ko hinanap ko siya dito sa tinakbuhan niya, pero hindi ko na siya nakita, hindi ko na nabutan, hindi ko na namalayan kung saan napunta. Bigla na lang nawala sila. Hahanap ang daga ng safe na lugar. So kung kunyari yung Durabox, kung doon siya sa may, sisiksik siya doon sa may likod, kung alam niya, feeling niya secure siya, hindi siya makikita, makakatago siya. Now, it apparently looks like may mga baby siya doon. So, dala-dala niya yon. Now, kung nadidisturb sila or gusto niya mag-evacuate, dadali niya yung mga anak niya. And hindi naman niya maaaka yung mga yon. So, ganun ang gagawin nila. Kakagat sila, usually by mouth, no? Kakapit sila dun sa, sa tail nung mother. Chinek ko yung cabinet ko, baka may kasama pa, pero wala na. Nakita ko lang yun lang mga dumi nila, tapos yung mga may butas-butas na mga damit. Ang number one for all kinds of rodents is maintain cleanliness, no? Kasi tatlo lang parati ang hinahanap ng mga daga. They will look for food, water, and shelter. Kung may makakain sila, maiinom sila at matataguan sila, posible ka nilang puntahan.